Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Gandang gabi po. Mayroon pong dalawang bahagi ang Ebanghelyo na mayroong magandang koneksyon sa isa't isa. Una po, ang pagiging saksi kay Kristo sa ilaw na paparating, at ang ikalawa, ang pagpapatotoo ni Juan Bautista sa ilaw na dumating. Makalipas po ang ilang mga araw, muling ipinakilala sa atin ang buhay ni Juan Bautista bilang tagapaghanda sa daraanan po ng Panginoon. Kaya naman po sa pagpapakilala ng Ebanghelyo, minabuti itong ilahad sa mga tao na si Juan Bautista ay hindi ang ilaw, kung hindi bagkus, siya lamang ang nagiging daluyan ng liwanag na hatid ni Kristo. Ang kababaang loob ni Juan sa pagsasabing, I must decrease and He must increase, pertaining to Jesus, ay ang pagpapakita na alam ni Juan Bautista ang kanyang misyon sa daigdig na ito. Kaya nga maraming mga tao ang nagsasabing mayroong mga bagay na hindi kayang gawin ni Juan Bautista, ang kayang gawin ni Jesus. Ito ay ang pagpapakita na mas higit si Jesus kaysa kay Juan Bautista. Kaya naman mayroon pong ilang mga punto na dapat po natin pagnilayan sa gabing ito upang tayo ay masilayan ang ilaw at ang kagalakan hatid ni Kristo. Una, alamin natin ang ating limitasyon. Marami sa atin ang naghahangad na maging tanyag kahit hindi naman natin kaya. Yung tipong tatanguan mong lahat, oo-ohan mo ang lahat dahil ang akala mo superhero ka. Na akala mo ikaw lang ang magaling. Na akala mo ang lahat ng tao ay nakadepende sa iyo. Kasi ang lahat ng trabaho gusto mong angkinin. Na hindi mo na kayang bigyan ng pagkakataon ang iba na manungkulan, hindi mo na kayang bigyan ng pagkakataon na ang iba ay ipakita ang kanilang mga kakayahan para masabi din nila na nakita nila ang liwanag na hatid ni Kristo sa kanila pong buhay. Kaya nga po noong tanungin ng mga Hudyo si Juan Bautista kung siya ba ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, hindi po nagmalaki si Juan Bautista. Bagkus ang kanyang sinabi, hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak, sapagkat alam ni Juan Bautista ang kanyang hangganan, dahil ang liwanag na kanyang tangan ay ang liwanag na hatid ni Kristo. Kaya nga po mga minamahal ko pong kapatid, kung ang bawat isa po sa atin ay hindi po natin ang alam ang limitasyon po natin sa buhay, kung ang bawat isa po sa atin ay hindi po natin alam ang limitasyon po natin para gawin po ang mga bagay-bagay, tanungin po natin ang atin pong mga sarili. Baka po yung liwanag na nanggagaling kay Jesus, papunta po sa atin pong mga buhay, ay hindi na po natin kayang ibahagi sa ibang tao, kung hindi bagkus, nakadepende na lamang po tayo sa atin pong mga pansariling kakayahan. Kung hindi natin alam ang ating limitasyon sa atin pong mga buhay, babagsak tayo, manghihina tayo, sapagkat hiwalay tayo kay Jesus na ating sinusundan. Ikalawa, maging tagapagturo ng katotohanan.
Sa pangangaral po ni Juan Bautista, lagi itong papunta sa pinagmumulan ng katotohanan, wala pong iba kung hindi si Jesus. Hindi po naihiwalay sa buhay ni Juan Bautista ang naituro lagi si Jesus. At sa atin pong mga buhay, ilang beses po ba nating inilapit ang mga tao sa atin pong mga sarili? Kailan po kaya natin nailapit ang mga tao papunta kay Jesus? Baka po mamaya, ang gusto na lamang po natin mangyari sa atin pong buhay, ako ang magaling, ako ang the best, lahat kayo, ako ang inyong kilalanin. Na kapag dumarating sa isang punto ng atin pong mga buhay, para makilala po tayo ng iba, ano po ang gagawin po natin? Pupunta po tayo sa mga maraming tao para maipakilala ang atin pong sarili. Ako nga pala yung pinakamayaman doon sa kabilang baryo. Ako nga pala yung nagpagawa ng kalsada dito sa ating kalye. Ako nga pala yung may magandang sasakyan na nakikita mo kapag ka nagdadaan dyan sa umaga. Bakit? Kasi ang gusto natin ipakilala ang ating mga sarili. Hindi na po natin na ipapakilala si Kristo na nagbibigay ng katotohanan sa atin pong mga buhay. Ang iniisip na lamang po natin ang ating mga sarili at hindi na po natin iniisip si Jesus na nagluklok sa inyong kinatatayuan sa buhay. Hindi na po natin nakikita ang ugali ni San Juan Bautista sa pagsasalita po niya ng I must decrease, He must increase. Nakakalimutan na po natin magpakumbaba. Nakakalimutan na po natin lumapit po sa Diyos upang sa pagsilay ng katotohanan sa atin pong buhay, ay iyon po ang maibahagi natin sa atin pong kapwa. Katulad po ng isang punong kahoy, ang kawayan. Alam niyo po ba kung ano po yung kawayan? Alam niyo po ba kung ano po ang katangian ng isang kawayan? Hindi po dahil matinik po yung kawayan. Hindi po dahil tumataas po ng mataas ang kawayan, pero alam niyo po ba kung ano po ang isa sa pinakamagandang ugali ng kawayan na nais ipakita sa bawat isa po sa atin? Kapag po dumarating ang bagyo, makikita po natin na ang punong kawayan, kasabay ng pag-ihip ng hangin, ano po ang nangyayari sa punong kawayan? Yumuyuko. Sumusunod sa hangin. Bakit? Hindi dahil nagpapatangay sa hangin ng kawayan, kung hindi alam ng kawayan kung papaano magpakumbaba, dahil nakikita niya ang katotohanan na kapag siya ay naging mapagmataas, naging matigas, ano ang mangyayari sa kanya? Masisira, mawawasak, mawawala. At sa buhay po natin, mga minamahal ko pong kapatid, kapag tayo ay naging mapagmataas, kapag tayo ay naging matigas, na hindi na po natin nakikita si Jesus na atin pong sinusundan, nawawala po yung kagalakan sa atin pong mga puso. Ano po ang essence ng pag-iintay po natin sa kapanganakan ng atin pong Panginoong Jesucristo kung ang bawat isa po sa atin ay inaakay natin ang ating kapwa papalapit sa atin pong mga sarili? Kaya nga po tayo nagsisimba
Kaya nga po tayo patuloy na lumalapit po sa Diyos para masilip ang kagalakan na atin pong inihintay. Wala pong iba kung hindi si Jesus. Mga kapatid, kung hindi po si Jesus ang nananahan sa atin pong mga puso, kung hindi po si Jesus ang gumagalaw sa atin pong mga buhay, baka po pwedeng pakitanong yung atin pong mga sarili. Baka po yung limitasyon na ibinigay po sa atin para makita ang liwanag na hatid ni Jesus ay hindi na po natin makita. Baka po ang gusto po natin magningning sa mata ng atin pong kapwa. Tabunan si Jesus, hindi ipakilala si Jesus dahil ang gusto mo, ang sariling kapakanan ang nangingibabaw. Muli po, mga minamahal ko pong kapatid, sa pagpapakilala ng mabuting balita sa katangian ni San Juan Bautista, hindi lamang po tayo nakafocus doon po sa paghahanda ng daraanan ng Panginoon, kung hindi po binibigyan din tayo ng isang katangian ni Juan Bautista na maging mapagkumbaba, na iwan ang sarili alang-alang sa Diyos na ating sinusundan. At ito po yung pinakamahalagang araw, mga pinakamahalagang kapistahan na atin pong pinaghahandaan. Ito po siguro yung mga panahon na kung nakikita po natin na masyado na po tayong mapagmataas, na kung nakikita po natin na hindi na po natin naihahatid ang katotohanan sa atin pong kapwa, na nasasagasaan na po natin ang atin pong mga kapwa, katulad ng pagpapakumbaba ni Juan Bautista, magpakumbaba din po tayo. Kung meron po tayong nasaktan, kung meron po tayong namaliit, ito po ang oras, ito po ang panahon para lumapit at magpakumbaba tayo, manghingi ng sorry, manghingi ng pagpapatawad sa mga kasalanan at pagmamalabis na atin pong nagagawa. Kagalakan ang hatid ni Jesus, kaya naman po dapat kagalakan ang hatid din natin sa ating kapwa. Amen.